Dali lang So, dashboard. Okay. 110%. Ayan. Share link. Ito po yung dashboard. How to access your dashboard. Tapos, pakigamit po itong promo code upon checkout para po makapasok kayo dun sa course. Dun sa recordings, no? Dun yung makikita yung recordings. Alright, so welcome everyone sa ating 5-day, pang day 3 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And in today's video, I'm gonna set up the campaign from scratch. Welcome everyone, hindi ko na mention lahat. So let's dive into it. And sino na nga yung ating nakalimutan ko yung pangalan ng ating ginawa ng business manager nung day 1. Sino nga ito? Sino guys? Help me out. Kalimutan ko yung pangalan ng kanyang business manager. Sino makakaalala guys ng day 1 nung ginawan ko ng business manager? Gail, si Ma'am Gail. Ano nga yung mo, Miss Gail? Ad account mo, nakalimutan ko. Info. Ito, Marketing Smart Solutions. Oo, kita ko na. Marketing Smart Solutions. Meron ka na ba diyang meron ka ng image na pwede natin gamitin? Wala pa? Miss Gail? Wala pa, okay. Let me create anong tawag dito? Quick image lang for your business. For demo purposes lang. Let me open my Canva para meron tayong example. More custom size. Ayan, so let me share my screen. Ayan, so nandito tayo sa Canva ngayon. Gagawa ako ng design. So yung width natin is 1080 by 1080. Okay, create design. So kwadrado po yan, square. If you want guys to check the right dimensions, punta lang kayo nung website ko. And then punta kayo sa forum. Pagdating dito sa forum, may makikita kayo dito you can ask questions here. Ito, Facebook ad format and recommendations. Click nyo lang yan. Nandito po lahat ng format. No? So, kung hindi nyo alam kung ano yung format na susundan po ninyo in terms of your image or videos, nandito po lahat yung tawag dito, yung format. Alright, so punta tayo dito sa Canva and I would assume na digital marketing agency itong kay Miss Gail. So, digital marketing or virtual assistant. Virtual assistant. Tama ba, Miss Gail? Tama ba yung ko? Virtual assistant services. Let me know kung tama. Yes, tama. Okay. Sige. So let's select this one. Virtual assistant services. Tanggalin lang natin to. Get your virtual assistant. Tanggalin natin to. NPH. Ano lang. For demo purposes lang. So, hindi ko na siya masyadong gagandahan. Okay na yan. Get your VA. VA services. Click ko lang to and then download. NG. Ayan. Okay, and then here we go. Pupunta tayo sa Ads Manager. Okay, so first things first,
first things first. Nagkanda-bulol-bulol na. Anyway, so head over do sa create button and then punta tayo dito sa lead generation. Continue. Okay, manual leads campaign, continue. Then type in sa campaign name TOF conversions CTM leads _ testing. Ibig sabihin po nung TOF, that's top of the funnel campaign. Naalala nyo guys yung yung tawag dito, yung imbudo na pinakita ko sa inyo. Yung ganito. Ganito siya, yung day 1. 'Di ba? Pag sinabi mong top of the funnel, sila yung cold audience. No? Sila yung first time kanilang makita. Tapos yung nasa middle, sila yung warm audience. Yung nasa bottom, sila yung hot audience. So tinatawag itong TOF or TOFU, top of the funnel campaign. MOFU or middle of the funnel campaign. And BOFU, bottom of the funnel campaigns. Okay, so gagawa tayo ng campaign setup tonight. Yung cold and warm lang. Wala tayong hot kasi wala naman tayong website. No? So what I'm gonna do is I'm gonna head over, share again my screen. Okay, so that's TOF conversion, CTM leads testing. Alright, tapos punta ako, let's say, US yung tatargetin mo, no? Kasi virtual services to. So type mo lang dito, US, broad, open audience, -1. Tapos select mo dito is messenger. Okay, by the way sa US guys, hindi sila ma-messenger doon. Ano sila, landing page or website, no? So makakakita kayo ng ganito na notification, click nyo lang tong view terms and then agree terms and conditions. Mawawala yung kulay orange po na yan. Okay? Now, pagdating mo dito sa baba, instead na location Philippines, obviously kasi US yung kanyang type mo dito United States. Okay, mapapalitan, tanggalin mo yung Philippines. So yun ang nakalagay doon, no? US broad open audience 1. So wala akong interest targeting na sinelect, no? Just open audience targeting lang siya. Kung gusto niyo maglagay ng interest targeting, isi-switch mo lang to original audience options. So what I'm gonna do is usually kasi pag US yung targeting mo, hindi over yung 100 pesos. Masyado mababa yung 100 pesos. Preferably at least 500 to 1,000 pesos per day. No? So let me just put it here 1,000 pesos. Tapos preferably kung Philippines yung tina-target mo, dapat 12 midnight. Ito 12 AM. Okay, 12 AM ito. Tapos October 10. Bakit siya 12 AM? Kasi we want to maximize the budget. Ibig sabihin, teka. Share. We want to maximize the budget from 12 midnight to 12 midnight today and 12 midnight the following day. So parang ganito yan, 12 AM tonight, tapos 12 AM the following day. Ito 12 PM yung lunch time, no? Anong meron dito sa between 6 to 8 AM? Ito yung mga papasok ng trabaho, no? Yung window na to kailangan makita yung ads mo sa window na yan. Tapos 6 to 8 PM pauwi ng trabaho, papunta sa kanilang bahay. Dapat itong window na to makita rin yung ads mo. Okay? Kasi pag nag-launch ka ng 10 AM midday, na mismo yung opportunity na to, tsaka ito. Okay, so dapat 12 AM up to 12 AM the following day. Okay? So, yun po siya. And then, let me go back here. Okay, so again, sa US, at least 1,000 or kung talagang walang-wala, 600, pwede na. Mga $10 yun, di ba? If I'm not mistaken. So, nasa around 600 divided by 56 ba ngayon?
Ay, sorry. 600 divided by 56, mga $10 yun. Okay, so the next thing that we're gonna do is pupunta tayo dito sa ad level. And then, teka muna, sa page pala, Marketing Smarter Solutions. Pagdating sa ad level, hindi pa lumalabas dito. Refresh muna natin para lumabas. Natin. Ba't hindi siya lumalabas? Your Facebook page. Ba tayo? Messenger, Marketing Smarter Solutions. Okay naman, na-accept ko na siya. Tayo lumabas dito. Tayo. Switch ko muna guys ha. So Messenger, tingnan natin sa Instant Forms. Tapos lipat ulit natin ng Messenger. Refresh. Bakit ayaw? Ayun, lumabas na siya. So kailangan mo lang siyang i-ano. Dito sa ad set level, i-switch mo lang Instant Form or Messenger pagka ayaw lumabas nung page doon sa ad level. Ito na siya, lumabas na siya. So what I'm gonna do is, anong tawag dito? Yung mga questions nyo guys, I'll be answering those questions later on, no? So what I'm gonna do is, I'm gonna head over here and then add media, add image. Tapos upload ko siya dito. Downloads. Ito, get your VA. Pasok ko siya dyan. Okay. Ayan, makikita nyo naman yung sizes. 1080 by 1080. Ayan, tama yung size na yun. So original mo lang lahat. And then if you want to have a vertical, kasi ito hindi sa copy yung taas, di ba? Mayroong parang cutout dito. So all you need to do is to create 9 by 16. Again, doon sa binigay ko sa inyo na ano, ito yung link kung saan nyo makikita yung dimensions ng ads. Asan na yan? Ito yung ad format, share link. Send ko dito sa chat. Paki-save nyo to kasi nandiyan po yung mga tawag dito, Facebook ad format. Okay? So what I'm gonna do is I'm gonna click next. Okay, and then click done. And then pagdating dito sa primary text, pupunta tayo ng ChatGPT para hingi tayo ng recommendations. Pero guys, etong ano, if you want to ano pala, to create a better prompt sa ano sa ChatGPT, meron kaming ginawang training dito. Asan na 'yan? Ito. So, send ko sa inyo dito, share link. Lagay ko siya dito sa chat box. Dito mas detailed yung ano, yung ChatGPT prompt, no? Pero for today's lesson, I'm just gonna create a ChatGPT prompt real quick, no? Write a compelling ad copy for my business. Ano nga ba yung page mo? Marketing Smarter Solutions. Marketing Smarter Solutions. We are a VA agency in the Philippines that caters virtual assistant services for, let's say, my target audience, my target avatar ka for medical practitioners, halimbawa practitioners in the US. Yan. So
Okay, so mabilisan lang natin to. Okay. Ito muna yung gagawin ko. Mabilisan. Tapos, I'm gonna put it here. Okay. So, gawin ko na tong headline para mabilis tayo. Dito, pack. Yan. Okay. Tapos, pagdating dito sa template, makikita nyo to, ano na to, verifying your changes, magkakaroon ng parang notification. Kasi wala pa kayong form. So, gagawa kayo ng form. Click mo tong create. Tapos, punta kayo sa advanced. Tapos, pangalanan mo tong broad chat flow 1.0. Balik ka dito sa content. Welcome message. We'd like to know how we can help you. You can modify it accordingly. Depende sa gusto mong mangyaring welcome message. Sa questions, are you interested in our VA services? Ayan. Answerable by yes or no. So sa taas, yes. Tapos pag nag-answer siya na lang yes, magre-redirect yung question, magtutuloy yung question. Pag nag-answer sila ng no, madi-disqualify sila, magi-stop yung sequence. Okay, and then remove mo tong CT. And then you can ask questions like user information, phone number, what is your correct phone number? Okay, do not allow them to skip. So answer validation, i-uncheck mo tong allow to skip. Tapos another question, let's say hingi ka ng email sa kanila. What is your correct email address? Tapos answer validation, don't allow to skip. Makikita mo dito, lalabas na kasi dito yung kanilang email address. Kapag doon naman sa number, lalabas yung kanilang number, hindi na nila ita-type yon, automatically i-click na lang nila kasi lalabas yan automatically sa harap nila. Okay, and then completion message. Thanks for answering all your question. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. Disqualification message. Okay na yan. Pagdating sa privacy policy, punta kayo dun sa page ninyo. Switch natin ito. From marketing, ano yan? Marketing. Ayan, marketing smarter solutions. Lipat natin dito. So, click natin ito, yung page mo. Tapos yan, kukunin mo tong URL na to. Sa taas. Lalagay mo dito. Kasi wala ka pa namang website. Yung supposedly dapat yung dadalhin mo sila sa website mo, yung privacy policy ng website mo. Okay, so but wala ka pa namang website, so gamitin mo muna yung Facebook page mo. So that's it, and then click save. Got it. Yun, so mawawala na yung notification. So meron ka na ditong broad chat flow 1.0. Hindi mo na to mai-edit, Miss Gail, but the way you can edit this is just click duplicate. Pagdating sa advanced, pangalanan mo na to ng 2.0. If you want to make the changes. Kasi yung nagawa ko that ano na yun, as is na to. Okay, so broad chat flow 1.0. Phone number, anong phone number mo, Miss Gail? Mag-send din ng verification kasi yan. So pa-type na lang dyan sa chat. Philippines, saan yung Philippines? Mag-send ng ano dyan, ng OTP. Saan yung Philippines? Ito. Okay. Copy. Okay, paste. And next. Okay, SMS. Paki-check yung phone mo kasi merong OTP na isi-send sa Facebook. Paki-send na lang dito sa chat. Ayan. Thank you. Paste natin dito and then submit. Okay, number is confirmed, done. Then, pwede mo na siyang i-publish. Boom. Okay? So, 4 na campaign ang isi-set up natin tonight. So, bear with me on this, guys.
So that's number 1. Number 2, so usually ang ginagawa ko diyan, dino-duplicate ko 'tong browser para hindi ako pabalik-balik. So duplicate. Then what I'm gonna do is kokopyahin ko lang, ay sorry. Punta ako dito sa pencil, kopyahin ko lang 'to, tapos create, then leads, continue, manual leads campaign, continue. Kanina 'di ba CTM, ibig sabihin ng CTM is click to message. So ngayon naman papalitan natin ng FB form, FB form. Okay? TOF conversions, FB forms testing. Pagdating ko dito sa ad set level, US pa rin, US, score broad, open audience 1. Tapos 'di ba kanina messenger yung sinelect ko, ngayon naman instant forms. Ito yung gagamitin natin, instant forms. So maximize number of leads, tapos 1,000, October 10. By the way guys, 12 midnight dito sa atin yung ginawa ko kanina. Dapat ito 12 PM the following day kasi US yung tina-target niya, 12 PM or lunchtime dito sa atin para madaling araw sa US. Pero 'pag yung audience mo, ang tina-target mo is sa Pilipinas, dapat 12 AM. Okay? So, balik tayo dito, punta tayo dito sa ad level, tapos, remove natin 'to. Pasok natin yung pina-upload natin kanina. So ito, pasok natin 'yan, next. Next. Done. Ayan, kunin natin yung nandito sa ad level para, ayan kasi nakalagay na diyan yung kopyahin lang natin 'to, punta tayo dito sa kabila, paste natin 'to dito, tapos punta tayo sa headline, then paste natin dito. Okay, tapos kanina gumawa tayo ng chat flow using messenger button, messenger. Right now naman is Facebook lead form. So instead of sign up na call to action, we can select the call to action to book now kasi we want them to book a call with us, di ba? So depende kung ano yung ano mo. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng physical product, di order now or shop now. Tapos syempre kung gusto mo ng book a call, book now. Apply now kung halimbawa meron kang naghahanap ka ng applicants, so di apply now or depende sa ano mo. Halimbawa, nagbibigay ka ng ano, ng ebook o di download now. So kung ano yung magme-make sense doon sa ano mo, sa ino-offer mo. Okay, ito yung call to action natin. Sa call to action, i-click natin book now. And then sa instant form, create form tayo. Tapos broad, type natin sa ano, form name broad, FB form 1.0. Tapos for the sake of this demonstration, you can select more volume, higher intent, and rich creative. More volume means you will be, mas madali nilang ma-fill out yung information nila, more volume. Kaya you will get more volume of leads. Higher intent, you can ask more questions. Okay, medyo mahaba yung pre-qualifying questions mo dito. But for the sake of this demonstration, we're gonna use more volume. Then click intro. Dito sa headline, I think we can use the same headline here. Okay, again, mabilisan to guys ha. If you want to learn compelling copy, na-send ko po diyan sa ano sa chat, no? Doon po yung pinaka ano niya, yung pinaka instructions or yung tutorial. So here, copy lang natin to. Yan, temporarily yan muna ang ano natin. So ito yung headline and then paragraph, tired of admin task, blah blah blah, etc. etc. Then ano yung next natin? Ito, number 2, enter email for full name. Kung hihingi ka ng mobile number, again, dito sa questions, pwede ka mag-add ng question dito. So let's say,
Okay, dito sa description, by entering your information, you agree that one of our staff may call you. Yan, tapos email, kung gusto mo ng ng mobile number hingiin, add category, user information, contact fields, phone number. Okay, and then sa question, you can also ask multiple choice. Halimbawa, multiple choice, what type of virtual assistant are you looking for? Virtual assistant are you looking for? Tapos, kunyari yung answers, let's say, graphic designer, cold caller, or appointment setter. Yan, so cold caller or appointment setter. Tapos, let's say, high ticket closer. Yan. So, depende doon sa ino-offer mong services or website designer or web design. It's up to you. So, makikita mo dito, ayan o, what type of virtual assistant. I-click na lang nila yon, no? So, meron ka ng template dyan. So, tapos ito yung page 1 of 4, page 2, page 3. Sa privacy policy, ganun din, ilalagay mo yung link ng page mo kasi wala ka pa namang website. Copy mo yung link ng page mo, lagay mo to dito. Tapos sa text, marketing smarter solutions privacy policy. Okay, and then message for leads. Thanks, you're all set. You can visit our Facebook page kasi wala ka pa namang website. Tapos lagay mo dito yung link ng ng Facebook page mo. Visit our Facebook page. Ayan. Then, ayan, makikita mo na itsura ng form mo. So, page 1, ito na siya. Okay, page 2, nandito yung information ng email, full name, and phone number. Page 3, the privacy policy. Page 4, ito na yung thank you page, bale. Okay, and then create form. Okay, so that's it. You have now, anong tawag dito? Ito pala hindi natin napangalanan. So usually ginagawa ko dyan, image. Teka. Pinapangalanan ko to ng image 1, C1, H1. Ibig sabihin, unang image, copy 1, headline 1. Ibig sabihin ng ibig sabihin ng C, copy. Ibig sabihin ng H, headline. So copy 1, headline 1. Ibig sabihin ng copy, ito yon. Yung nakikita yung text na to, ang tawag dito add copy. No? Tapos yung headline yung nasa baba. Okay, so dito, pangalanan natin, image 1_C1 H1. Okay, and then, hindi ba ako naka-screen share, guys? Guys, hindi ba ako nakikita nyo ba yung ginagawa ko? Type yes kasi hindi yata makita ni DMG. Naka-share naman daw DMG. Nakikita daw. I don't know bakit hindi mo siya makita. Okay, sige, thank you so much guys for confirming. So, ano kayo dyan let me know kasi baka mamaya hindi nga talaga ako naka-share screen. So, I'm not sure kung ano nakikita mo sa end mo, DMG, but DMG lang kasi yung pangalan mo dito. That's why I address you DMG. So, yan. Okay, so, saan ako? Sige, yun. So, form. Nagawa ko na yung form. All I need to do, ito, broad FB form 1.0. Miss Gail, if you want to make the changes, click mo lang itong duplicate.
And then, gawin mo na tong 2.0. Okay? So, it's up to you kung ano yung gusto mong, ano. So, broad FB form 1.0, publish. Okay, that's it. So, meron na tayong pangalawang campaign setup. Apat tong campaign setup na gagawin ko. So, meron na tayo dito. Number 3 na campaign setup. So, para hindi na ako mag-type, open ko na lang to. Create. Leads pa rin. Continue. Manual leads campaign. Continue. Then, I'm gonna paste it here. Conversions. Ngayon naman, click to call. Testing. Pupunta ako dito sa ad set level. Tapos, US. Broad Open Audience 1. Kanina, yung unang-unang ginawa ko by Messenger. Pangalawang ginawa ko via instant form. This time naman, I'm gonna choose calls. Okay, calls naman ngayon. And then, 1,000 pesos. Sa Philippines, 100. Sa US, pwedeng 1,000. Okay, October 10. Okay, 12 p.m. That's it. And then, I'm gonna change United States. Yan, remove ko yung Philippines. Okay, that's it. Wala akong sinelect. And then, punta lang ako sa ad level. Image 1, C1H1. Tapos, remove ko to dito, yung trash can na to. Add media. Pasok ko yung image. Okay, and then, balik ako dito. Kunin ko yung same text natin. Yan, paste. Then, headline. Yan, headline. Pagdating dito sa baba, instead na form, ilalagay ko na dito yung country code natin, Philippines. +63, tapos yung number ni Miss Gail. Copy, and pasok ko dito yung number ni Miss Gail. Tapos yun, direkta na yun sa mobile number niya. Okay, and then what I'm gonna do is publish. Ganun lang siya kasimple. Okay, that's it. So yan yung pangatlong campaign setup. Pang-apat na campaign setup is, so meron na tayong click to call, click to message, FB form. Sino dito yung nasa e-commerce, guys? Let me know in the chat. Type 1 kung sino yung nasa e-commerce. May mga nasa e-com ba dito? 1, si Mark, sales, okay. E-commerce business. Maliban kay Mark, meron pa? Wala na? Si Earl, okay, e-commerce. So gawa tayo ng ano. Even though wala kang website, pwede kang gumawa ng sales campaign. So create tayo, create. Yan si Jing nandito. Okay. So kanina puro leads tayo, 'di ba? Again, guys, if your business is something, if selling high ticket products worth thousands of pesos, malalaking amount, 10,000, 50,000, 100K, 1 million, then you need to optimize for leads because you need to get information of your prospects, yung mobile number nila, yung email nila, because you need to nurture these audiences so that they can be able to become a paying customer moving forward. But if kung very straightforward naman yung binibenta mo, let's say it's costing them, let's say 500 pesos or 800 pesos, then you can go directly for sales, no? Sales, even though you don't have a website. So sales, kanina leads, ngayon naman sales, continue. Manual leads campaign. Manual sales campaign, continue. Tapos, and then, dito naman, TOF, conversions, CTM sales. Kanina kasi leads, no? Pwede cross-wasan.
pwede croissant. Tama ba yung pronunciation ko? Baka pwede sample din coach for croissant business, croissant. Using video ads for messaging po. Etong ginagawa ko, Sir Jomel, ito na yon for your business. Pag-affiliate, ito rin, pwede rin to. But I would prefer if affiliate program, you should have a website, no? So itong setup na to, bagay ito dun sa inyo. So conversion, CTM, sales testing, punta ka dito sa ad set level. Tapos gawin natin PH, no? PH broad open audience -1. Tapos ayan, messaging apps, Facebook page, okay na siya. Tapos 100 pesos. October 10, 12 midnight. Yan, 12 midnight. So wala akong sinelect na audience, no? So Sir Nilo, for real estate nagawa ko na yung leads po. Yung leads na ginawa ko kaninang setup, bagay po yun sa inyo. Coach, best campaign for objective per million, pag million ang product, example real estate yan. Nasagot ko na rin po, Miss Cha. Yung kaninang setup ko po sa inyo, itong campaign setup na CTM leads, click to call pwede rin, o kaya FB form pwede rin to. Itong tatlong to. Yung kung meron kang product na binibenta, ito yung sinesetup ko ngayon. Patayin ko muna tong CTM leads, baka mag-run ka mamaya. So, kill ko muna yan. Pwede mo nang i-delete to mamaya after ng demo natin. Kasi demo session lang naman to eh. So, patayin ko muna siya. So, ito mo yung gagawin ko. CTM sales testing. Tapos yan, PH to. Messaging apps, no? So, again, 100 pesos, October 10, 12 midnight. Dito sa ad, image 1. Okay? And then, pwede iClinic, Zexter Cafe, yung lead generation. Bagay sa'yo yan. Bagay sa clinic yan. Okay? Kasi kukunin niyo yung details ng client eh. Coach, nagre-reset po ba ang ads daily? What do you mean, June? Depende pag ginagalaw mo, magre-reset talaga yun. Okay? So mamaya ko na sasagutin yung ibang tanong. So pasok ko muna to kasi meron pa akong isang gagawing campaign setup. So next. Mamaya na ako sasagot ng tanong guys ha. Tapusin ko lang to para ano natin. Para tuloy-tuloy tayo. May meeting pa ako mamayang 9 eh. So kailangan matapos tayo ng 8:30. Copy natin to para ma-accommodate yung mga questions ninyo. So headline. Tapos send message, okay na to. Call to action, send message. Start conversations, edit. Tapos pagdating dito, broad chat flow sales 1.0. Yan. Tapos yan. So frequently asked questions. Can you learn more about your business? Okay, we are, let's say, kasi virtual assistant nga to, di ba? So let's say nagbebenta tayo ng something. We're selling used iPhones. So yan, pwede naman. We're selling used iPhones and Android. Yan. So let's assume lang na meron kang physical product. Tapos, is anyone available to chat? Yes. My name is Gail. My name is Gail. How can I help you? How can I help you? Yan. Tapos, I'm interested. Can you tell me more? We offer buy one, take one promo. For all our products. I'm just making this up para merong guide nyo lang to. Okay, so that's it. So nandito siya, lalabas yun dito sa prompt nung ang tawag dito, nung pag nag-click sila sa message. Now you can modify this one. Let's say
how much is your product worth? So you can type it here and then halimbawa, gusto mong mag-add ng ano ng information. Let's say pwede mo 'tong palitan, do you accept free shipping or do you accept door-to-door delivery? So yun, depende sa iyo kung anong gagawin mong check flow dito. So for the sake of this demo, I'm gonna click save. And then what I'm gonna do is publish. Now, there's gonna be one campaign setup na gagawin ko. This is going to be the retargeting campaign. Ibig sabihin, for those na nag-ano sa inyo, interact doon sa TOF, so we're gonna create an MOF campaign. So pinatay ko muna baka kasi mag-live. Okay, pupunta ako dito sa kabila. And then kiklik ko tong all tools. Pupunta ako sa audiences. Then, pupunta ako dito sa create custom audience. Pupunta ako sa Facebook page. Next. Hanapin ko yung ano niya, yung page niya, Marketing Smarter Solutions. Everyone who engaged with your page in the past 365 days, ibig sabihin 1 year. So type mo lang dito sa audience, everyone who engage FB 365. Okay, and then create audience. Okay, and then that's it. Babalik ako dito sa kabilang tab. Tapos, para hindi na ako mag-setup from scratch, ang gagawin ko, i-duplicate ko na lang tong CTM leads testing. So, di ba TOF yan? So, what I'm gonna do is click this campaign, duplicate. Duplicate. Tapos, papangalanan ko to ng MOF. Tapos, instead na testing, i-rename ko siya retargeting. Napapansin nyo guys, yung ads ko, paulit-ulit na lumalabas sa newsfeed ninyo. Every now and then, iba yung lumalabas. Ito yun, retargeting campaign. So, MOF, pagdating mo dito sa ad set level, palitan mo to ng stock audience. So, stock audience 365. Tapos, punta ka dito sa baba. Pwede mo bawasan yung budget nito, 100 pesos. Kahit na hindi mo na siya schedule. No? Kahit okay lang yan, kahit hindi mo na schedule. Pagdating mo dito, switch to original audience option. Use original audience. Scroll down. Dito sa custom audience, click mo dito. Makikita mo sa custom audience yung ginawa natin dito na audience. Everyone who engaged FB. Ayan o. Everyone who engaged FB in the past 365, click mo to. Yan. Make sure lang na naka-uncheck ito. Kasi mag-i-expand yung audience mo pag naka-check to. Okay? And then what you're gonna do is punta ka na sa ad set level, sa ad level. Kasi 'di ba campaign, ad set, yung gitna, tapos ad yung nasa baba. Tapos that's it. Preferably iba na yung image na nandito. You can say something like, hey, it looks like you engage with one of our ads. What happened? I think this is about time. We are giving away this discount, so it's up to you to take action. So preferably iba na yung image na nandito. But for the sake of this demo, I'm just gonna publish this one. Sino yung dito guys, nakulitan sa ads ko kaya nandito na? Kaya kayo nandito sa Zoom. Ang kulit ng ads na to mag-join na kaya ako. Mag-enroll na kaya ako. Ang kulit-kulit ng ad ni Digital Homie. Ito yon, yung retargeting campaign. Okay? Nag-set up ako ng retargeting campaign. Ibig sabihin noon, everyone who engaged with my Facebook page, everyone who visited my website, everyone who watch the videos. Ito, makaka-create ka ng audience dito. Create audience, custom audience. Di ba kanina, Facebook page ang ginawa natin? Kung may Instagram account kayo,
everyone who engaged with your Instagram account, everyone who watched your videos, everyone who visited your website, everyone who watched your video, everyone who submitted the form, yung lead form. Yun, pwede mong i-retarget yung mga tao na yun na nag-submit ng form, yung mga taong nanood ng video, yung mga taong naggaling sa website mo, sa Instagram, nag-engage, sa Facebook page, nag-engage. Even if customer list, halimbawa, meron kang list of customers na nasa database mo, pwede mo silang i-upload dito. Alam ni Facebook yung sino-sino yung mga yan. Gets? So that's it. We have completed all the campaign setup. Miss Gail, you can delete this 3 later on, and then you can leave this one, yung nasa baba tsaka yung nasa taas. Okay na yun kasi na-setup ko na yun para sa'yo. But if you want to create another MOF campaign, kasi ito Facebook leads to, so depende sa'yo kung meron kang website o kaya meron kang different lead generation campaign setup. Okay, so I'll be answering questions. Coach, nagre-request ba yung ads kapag nag-edit ka ng budget po? What do you mean nagre-reset? Excuse me. Sagutin mo na si Earl. Coach, di ko pa alam kung natakal kahapon, pero may difference po ba sa result ng ads if gagamitin ang existing post or create ad? Wala naman. Kung yung ad mo is compelling, ibig sabihin maganda yung ads mo, magpa-existing post man yan o magpa-create ad, mag-work yan kung talagang compelling. Kung ibig sabihin ng compelling, ibig sabihin it attracts your target audience, nag-resonate yung target audience mo sa ads mo. Regardless kung existing post man yan or create ad, mag-work yan. But siguro to answer your question deeply, kapag existing post kasi, especially kung meron kang website, yung social proof, yung comments, likes, and shares, mai-intact yun. Ibig sabihin, ma-accumulate yun in that single image or single video. Or kahit anumang gawin mo, carousel man yan or ano man, nandoon yung lahat ng social proof doon sa existing post. And then, doon sa existing post, halimbawa, pinablish mo muna siya sa page mo, sa Facebook page mo, pinablish mo muna siya, tapos ginawa mo siyang ad, madali mo siyang mabalikan, even if, halimbawa, naka-mobile ka, nasa bus ka, or nasa kotse ka, hindi ka naka-open ng laptop, pag gusto mong replyan yung mga nag-comments doon sa page mo, madali mo siyang makita. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Ads Manager para mag-reply doon sa mga comments and sa mga comments. So pwede mo na siyang puntahan agad. Yun yung advantage lang naman. Okay? In terms of advantage, ganun yung advantage ng existing post. But in terms of merong difference sa result, hindi siya masyadong anong tawag dito? Kung meron man, siguro ano lang, hindi siya significant difference. No, kasi kung basyo talaga yung ads mo, basyo 'yun. Pero kung talaga engaging 'yun, converting, magko-convert 'yun. I hope I was able to answer your question, Sir Earl. Sagutin ko yung mga nasa taas na ano na natabunan. May mga raming natabunan dito eh. Teka lang. Si Automotive Icon, hope you're feeling better now. Yes, medyo okay na. May migraine kasi ako talaga guys eh. May kinalaman sa mata ko. Kaya medyo wasted ako kahapon. Okay, so thank you so much Automotive Icon for asking the question. Hindi po ba yan coach? Hindi po ba yan cycle coach or tuloy-tuloy since continuous naman yung ads? June, Sir June, tuloy-tuloy yung ads kapag hindi ka naglagay ng end date. And preferably, wag ka maglalagay ng end date
Kung gusto mong patayin yung ads, patayin mo lang manually. Huwag kang maglagay ng end date kasi pag naglagay ka ng end date, paano kung nag-work siya? Paano mo siya mai-continue? Eh, may end date. No? So, do not put end date. Coach, di ko po alam kung natakal kahapon pero may ito, nasagot ko na to. Pwede po ba mapanood ulit, Walib? Kasi yes, nasa ano mo, Ms. Rosalona Hernandez. Nasa dashboard mo. Kasi binigay ko na po yung instructions on how to open your dashboard. Okay. Baka pwede sample din, Coach, for Kwasan. Ito, nasagot ko na to. Affiliate. Preferably, Miss Gail, may website kapag affiliate. Kasi pagka messaging campaign, hindi mo siya, mahirap i-track yun. For real estate, nasagot ko na to, lead generation. Best campaign po, yan, nasagot ko na to. iClinic, lead generation. Nilo, meron po ako landing page, Coach. Paano i-set up po? Nasa advanced lessons po, Sir Nilo. No, kailangan mo kasi mag-install ng pixel, no, kailangan mo maglagay ng conversion event. If you are interested, nandun po sa senior specialist course or nandoon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Paano po pag business opportunity, Coach, distributorship? Magpa-webinar ka. Medyo komplikado tong setup na to kasi kailangan mo ng landing page dito and kailangan mo ng automation, Sir Earl. Otherwise, pwede ka naman mag-messaging campaign. Yun nga lang, talagang magkakaroon ng kalyo yung kamay mo, kaka-reply dun sa mga nag-i-inquire ng distributorship. Which is I do not advise, or I mean, it's up to you kung meron ka namang resources, kaya mo namang magpasahod ng tao na magre-reply dun sa mga messages, it's up to you. But preferably, kung business opportunity yan, distributorship, I would suggest book a call. And then you should have a landing page or a website so that automated lahat. Ibig sabihin, you get to filter them before you hop on a call. Kasi ako, yung mga gustong magpa-run ng Facebook ad sa akin, kina-qualify ko sila. Okay, hindi ako basta-basta kasi one time, ito, bigyan ko na ng kwento. Hindi naman sa pag-ano, no, hindi naman sa I'm not trying to make someone look bad. But it's a waste of time. As a business owner, nagpa-book sa akin ng call, no? Nung hinarap ko na siya sa Zoom call, putya kumakain ng alam mo yun, parang wala sa, hindi siya matinong, alam mo yun. Basta may kinakain siya, tapos nasa loob siya ng tricycle, tapos nakaganon siya ng cellphone. Gusto daw niya magpara ng ad sa akin. Tapos nung tinatanong ko, ano po ba business niyo? Wala sir, nag-iisip pa lang ako ng business kung anong magandang business eh. Sabi ko, charagis na yan. Sakit sa ulo. Alam mo yun yung I've wasted 30 minutes of my time. It ends up, wala pa siyang business, nag-iisip pa lang siya ng business, nasa loob ng tricycle, kumakain, I don't know kung ano yung kinakain niya. And sabi ko, this has to stop. So nag-create ako ng funnel wherein I can pre-qualify them before I hop on a call with them. Do you have a website? May pera ka ba? I mean, let's face it, we don't want to waste our time. So kung distributorship man yan, opportunity, I would suggest make a systematized approach on it. Okay? Si Sir Mark, makikita total ng audience na yon. Yes, Sir Mark. Coach, with these 3 ad sets, is it advisable to use the same creative per ad set or best na iba-iba ang creative na gamitin per ad set? Miss Cha, pagka ads yung tinetest mo, pwedeng same audience. Okay? Yung 5 ad set na yon, pare-parehong audience pero magkakaiba ng ads. But if you want to test the audience, obviously, magkakaibang audience yung per ad set. Okay?
Coach, nagre-reset ba yung ads kapag nag-edit ka ng budget po? Yes. Preferably 20% increase ka lang every 3 days kasi nagre-reset yan. Pagka nag-increase ka, tumataas yung cost niyan. Coach, di ko po alam kung natakal kahapon pero okay, nasagot na to. Can I request copies of recordings para masundan ko? Sir Wilbert, nandoon po sa dashboard po ninyo. If you don't know how to access your dashboard, nagbigay na po ako kanina. I'm not sure kung late kang pumasok, pero I'll be sending you over the link again. Basta na yan. How to access your dashboard. Dashboard, dash. Yung mga gustong magano guys yung mga bagong pasok lang, ito yung guide. Nandito and then use the promo code upon checkout. Nandiyan dyan sa chat. Promo code. Ayan. Okay? Next na sasagutin kong tanong is si DMG. Ano po masasuggest nyo for real estate new ads at least once a month or compelling yung existing ads, wag na mag-create ng new? Keep on testing DMG. Ako every week, preferably meron akong 2 or 3 ads na tinetest every week. Kasi sooner or later, yung ads na existing mo na nag-work ngayon, sooner or later magda-die down yan. Ibig sabihin na magda-die down, kukonti yung mag-i-inquire, tataas yung cost mo kasi umay na yon yung audience mo. So create a new ads, test a new ads every week. At least 3. No? Depende sa budget mo. Kung malaki-laki yung budget mo, at least 5. Okay? So every meron kang tinetest. Pag food supplement po ba, mas maganda sales po gamitin ang campaign? Test both sales and engagement. Si Manera Leslie. Engagement or sales campaign pwede. Preferably, meron kang landing page or website. Meron akong free tutorial paano mag-create ng Shopify website dito. Punta ka lang ng forum. Manera Leslie, merong free tutorial dito. Dito sa forum, makikita mo dito yung ito. How to build your own Shopify website from scratch. Panoorin mo to. Free training naman to. So, yan. If you want to create your own website and meron kang food supplement, panoorin mo tong training na to. Okay? Next. Coach, paano i-target mga OFW na di nakikita ng mga ibang lahi? There's no guarantee na hindi makikita ng ibang lahi, pero I would suggest i-select mo doon sa language, Filipino. Kung pumunta ka dito sa campaign, let's say leads, continue. Pag pumunta ka ng campaign, kung OFW yan, depende, halimbawa UAE, punta ka dito sa locations, United Arab Emirates. Pag sa UAE, tanggalin mo yung Philippines, tapos switch to original audience options, use original audience. Pagpunta mo dito sa languages, ito, click mo yung edit, search languages, Filipino. Ayan. Yan, so yan ang select mo para matarget mo yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Anong advantage, coach, ng website sa wala if maganda yung landing page po? Ang advantage ng may website sa wala, kapag wala kang website, pud yung daliri mo reply kahit madaling araw, nagchat-chat sa'yo, pagka messaging campaign. Pero pagka may website ka or landing page, automated siya. Pag gising mo ng umaga, may pumasok na benta, isi-serve mo na lang yung yung benta. Halimbawa, nandoon na yung nila, yung full name, yung address, contact number, nandoon na, kompleto na. Kaysa yung alauna na ng madaling araw, delete ka pa, nagre-reply ka pa dun sa message. Hanggang inabot ka na ng 3:00 ng madaling araw. Ganun ulit, cycle mo, paulit-ulit.
Yun po yung disadvantage ng ano. Tapos ang ending, 3 buwan na kayong magkausap, hindi pa bumibili sa'yo. Alam mo yun, 3 buwan na kayong magkausap, tapos, ang ending, wala po akong pambili. Okay? Kapag may MOF ka na, i-off ko na ba yung T-off? Hindi po, magkasabay po yon, Mr. Mark. Coach, private message, may personal coaching po kayo, real estate ads. Meron po, you can message me sa page or you can message me sa Telegram. Kung wala kang pa sa Telegram GC natin, I'll be sending you over our GC. Ito yung Telegram GC po natin. Ito, you can message me sa GC natin. Okay, next question. How much po, coach, ang done for you ads? Retreat po ang events, international po. How much yung budget, no? International. So international ad campaigns, at least 1,000 pesos or $10 to $20 per day testing. Tapos, kung how much yung i-charge mo, depende sa'yo. Ikaw ang magpa-price ng sarili mo. Okay? Ilang days po ang advisable to test an ad? 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Miss Cha, nandoon po yan sa ano, yung binigay yung 100 pesos Facebook ad strategy na ano. Ito. Yung sa forum. Pag dinownload mo yan, I'm not sure kung nandito ka nung the other day, itong 100 pesos Facebook ad strategy. Pag dinownload mo yung ito, nandoon yung step-by-step guide. Okay? So, sino pa? Ideally, ilang weeks, months ahead of time dapat mag-run ng ads kung mayroong ipopromote na face-to-face workshop. Ako, pagka nagpapa face-to-face ako, at least 1 month. 1 month ko siyang niraran para ma-promote ko ng maayos. Kasi kung 1 week or 2 weeks, masyado siyang maikli. Mahal po ba magpagawa ng website? Depende. Usually, ang tanggap ng mga professional website builder ngayon nasa 80,000 pesos. May makukuha ka din naman mga worth 10,000 or less than. Pero wag ka na umasa na maganda. So you get what you paid for, Ms. Bell. Okay? Gumagawa din ako ng landing page. Kompleto na yon. By next year kasi meron akong ilo-launch na done for you services. Ang halaga nun is around 150 to 250,000 pesos depending on the complexity ng setup. Pero naka-beta testing ako up until December of this year, 80K. Kompleto na yun. May landing page ka na, website ka na. Isa-set up ko na yung campaign mo. Meron na siyang payment gateway kung meron kang binibentang physical product. Kung let's say real estate agent ka naman, pwede mong gamitin yung payment gateway na yun for payment reservation. So, as in kompleto na, meron na rin siyang meron na rin siyang booking calendar. Yung tipong hindi ka umagahin ng kaka-reply kasi yung mga nagpa-book lang sa'yo ng call, yun lang yung isusum call mo talaga. Yun lang yung kakausapin mo. Yun lang yung yun yung advantage po ng merong landing page or mga website. Kasi pagka yung messaging campaign, yun nga, 3 buwan na kayo, 6 na buwan na kayo magkausap, pero at ang ending, itatanong ko sa asawa ko. Ay, mga tipong ganun. Okay? Ano tong landing page na binabanggit nyo? Sir Mark, di ba nung nag-enroll ka? Nung nagbayad ka nung 499, landing page po yung tawag doon. Kung saan kayo nagbayad nung 499, nakita mo yung ad ko, nag-click ka, tapos nag-click ng enroll now, napunta ka doon sa checkout page, payment method, yun po yung payment gateway. Okay? So, if para maano mo, yung ibig sabihin ng landing page,
na sinasabi ko. Ito siya. For those of you here na hindi alam yung landing page, it's a one-page website na ang purpose lang nun is to capture your audience information or to get leads. Ito po siya. Ayan. Ito po yung landing page. Walang ibang button yan kundi yung join the live training. 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 Walang ibang button yan kundi isa lang. Ang website naman, ito yung website ko. Maraming buttons yan. Ayan o. May free training, may about section, may online courses, may frequently asked questions, contact form, forum, etc. Yan ang website ko. Ang pagkakaiba ng website, it's basically, this is my branding, this is my, pag hinanap mo ko sa internet, sa Google, ito yung makikita mo. But if I run ads, I'll be directing my audience here to fill out this information. Pag click mo yung join live training, mapupunta ka dun sa checkout page wherein you get to pay the amount. Okay? Isipin mo, hindi siguro few of you here ang kinausap lang namin sa Messenger. Pumunta lang kayo ng Messenger kasi sinabi niyo lang, nag-enroll na po ako. And then, nag-reply kami, please check your email for the instructions. That's it. Yun yung kagandahan ng landing page. Hindi namin kayo kinausap ng mahaba na para saan po ba yan? Ano po ba yung ino-offer ninyo? Wala. Kinausap namin kayo sa Messenger after niyo magbayad nung $499. So, less trabaho sa amin. Less yung friction. Wala, hindi kami inaabot ng madaling araw kaka-reply. Kaya ang buhay. Yun po yung advantage ng meron kang landing page. Make sense? Okay, sa messaging coach, nasa magkano dapat para maging okay yung messaging? Pag-uusapan po natin yung day 5, Sir Jomel. Coach, how much po compensation for promoting business? What do you mean, Sir Jeric? How much compensation for promoting business? Paki-elaborate. Coach, pa-add po ako sa Telegram. Mayroon akong link po, DMG dyan. Paki-click yung link. You need to download first the app. Once you downloaded the app, just click the link, mapupunta na kayo sa GC. Coach, ano po mag-suggest nyo sa landing page? Ang ginagamit ko, Funnelfy. If you want to learn more about it, doon sa 100 pesos na Facebook ad strategy, nandoon na po yung lessons ng pag-create ng landing page. Okay? Last 3. Hi Coach, one ad campaign po pwedeng i-apply sa sabay-sabay both FB or IG? Pwede. Jing. Sarita, pwede po ba yung mga platforms like Rocket.ph po to direct consumers to purchase digital products po? Rocket.ph, meron, kung ma-installan mo ng Pixel sa Mr. Rita, okay yon. I'm not familiar doon sa Rocket.ph. Kung ma-installan mo ng Facebook Pixel, pwede. Meron po kayo ma-recommend, Coach. Funnelfy yung ginagamit ko. So, depende sa'yo kung anong platform. Same audience ng multiple ads. Hindi po ba sila magko-compete? Juni, kapag maliit pa yung budget mo, do not overthink na magko-compete sila. Somehow magko-compete pero in the long run pa yon. Pagka meron kang malaking budget na, yun, talagang magko-compete ng gusto yon. Pero pag nagte-testing ka pa lang, okay lang yan. So basically, outside na ng Messenger na yon, LPS. Hindi na siya Messenger, sa ano siya, advanced na siya. Sir Mark, advanced lessons na. Coach, ano po ulit yung tatlong OF doon sa audience funnel? Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. O kaya,
tofu, mofu, bofu. Pareho lang siya as cold, warm, and hot. Ang tawag ko doon, customer temperature or audience temperature or customer temperature. Kasi, pareho lang sa totoong buhay. Sa totoong buhay, kapag first time kitang ma-meet, cold pa tayo. Ibig sabihin, hindi pa tayo masyadong close. Okay? Ngayon, dahil nagkaroon na tayo ng conversation, na-warm up na kita. Ibig sabihin, taga saan ka pala? Taga dito ako. Taga Bulacan ako. Taga Cavite ka pala. So, may warm interaction na tayo. Ibig sabihin, kahit pa paano magkakilala na tayo. So, warm ka na, considered as warm. So, gusto mo, punta tayo sa bahay ko. Minsan, magkape naman tayo or labas naman tayo. Ibig sabihin nun, hot audience na yun. Kasi, napapayag mo nang mapapunta sa bahay mo or napapayag mo nang makipag-meet up sa'yo. Sa totoong buhay, ganun po ang pagbebenta. Kailangan mo munang ma-meet yung cold audience mo, provide value, then once na-warm up mo na yung audience mo about your products or services, that's how you sell them. Okay? Ayaw natin na binibentahan tayo agad eh. So, kailangan mo i-warm up yun. Okay? Last, Miss Gail, recommended po ba doon sa 5 budget na iba-iba ang graphics or videos ang gagamitin? Again, Miss Gail, ganito lang. Kapag ads ang tinetest mo, iba-iba yung ads. Same audience. Iba-ibang ads. Kapag yung audience ang tinetest mo, pwedeng same ads, iba-ibang audience. It's the other way around. Ipagkukross mo lang siya. Ulitin ko. 5 ad set, pare-parehong targeting. Kung bag yung targeting nito, bag 1, bag 2, bag 3, bag 4, bag 5, pare-parehong bags yung interest. Bawat ad, iba-ibang creatives, ibang image, ibang ad, ibang copy, pwede yun. Okay? Or the other way around, iba-ibang interest, let's say bags, shoes, food, etc. So magkakaiba yung audience ng ad set, pwedeng pare-pareho yung ads ng lamanan. Depende nga kung sino yung tina-target mo ng audience. So pwede mong ipag-mixed up yun, dalawa. Okay? Yun lang guys. Thank you so much for joining our call. And I'll see you tomorrow. Ang ating lesson is the Facebook ads metrics. Anong mga metrics ang kakailanganin mong ibantayan when you run your campaigns? Alright? So most of you here, hindi alam kung anong metrics yung babantayan. Tomorrow, pag-uusapan po natin yan. Especially kung may website kayo. Sa messaging campaign, madali lang. Kasi 3 lang yan. Okay? Huwag kayong mawawala bukas kasi pag-uusapan natin yung Facebook ad metrics. Salamat guys. I'll see you tomorrow and the recording will be uploaded doon sa dashboard ninyo. Binilagay ko na po dyan yung link kung paano nyo mabubuksan yung dashboard. Alright? Thank you so much and I'll see you tomorrow same time.